Good day everyone. Today I will discuss the audio practitioner and its competencies. So before we proceed, this is objectives to understand the essential character of audio practitioners. Next is to understand the necessary competencies required of an effective audio practitioner, and the last is to understand the roles of audio practitioners. So what is organization development practitioners? Ang audio practitioner ay isang professional na tumutulong sa organisasyon na gawing mas maayos ang trabaho at mag-adjust sa pagbabago. And also, ang audio practitioner ay nakatuon sa pagpapahusay ng epekto, pakikilahok sa empleyado, produktibidad at performance ng organisasyon. Sila ay nakasentro sa sistema at gumagamit ng datos upang gabayan ang kanilang aksyon at decision. So this is the audio practitioner competencies. Number 1 is interpersonal skills, sariling kakayahan, self-awareness, kakayahang intindihin ang sariling damdamin, kahinaan at kalakasan. Mahalaga ito para sa audio practitioner upang maging efektibo ang kanilang trabaho dahil alam nila kung paano kontrolin ang kanilang emosyon sa iba't ibang sitwasyon. And nakapaloob dito is yung integrity and adaptability. The next is interpersonal skills, kakayahang makipag-ugnayan, ability to work with others and groups. Ang audio practitioner ay kailangang magaling makisama at magbuo ng tiwala para maging maayos ang proseso ng pagpapabuti ng organisasyon. And nakapaloob sa interpersonal skills is yung active listening and building relationship. The third is general consultation skills, ability to manage consulting process, kakayahan na pamahalaan ang buong proseso ng konsultasyon mula sa pagtukoy ng problema, pagpaplano ng solusyon, hanggang sa pagpapatupad at pag-evaluate nito. Mahalaga ito upang maayos na magabayan ang organisasyon sa pagbabago. The last is organization development theory, knowledge of change process. Ang audio practitioner ay dapat alam ang teorya at estratehiya ng pagbabago upang magawa ang tamang hakbang sa pagpabuti ng organisasyon. And nakapaloob dito is yung system thinking. So let's proceed to role of audio professional positions. Number 1 is positions, internal versus external. Ang audio professional ay maaaring bahagi ng loob ng organisasyon o manggaling sa labas bilang consultant. Ang internal audio professional ay kilala ng mga tao mula sa loob ng kumpanya, samantala naman po ang external ay nagdadala ng sariwang pananaw mula sa labas. Next is marginality, ability to straddle boundaries. Ang audio professional ay kailangang maging flexible para maunawaan at ibang pananaw mula sa management hanggang sa empleyado upang matulungan silang magkaisa at magtulungan. The third is emotional demands, emotional intelligence. Dapat marunong ang audio professional na makipag-ayos sa iba't ibang emosyon ng tao tulad ng stress o resistance sa pagbabago upang magabayan sila sa maayos na paraan. The last is use of knowledge and experience. Kailangang gumamit ng kaalaman sa mga proseso, pagbabago at karanasan upang makapagbigay ng tamang solusyon at gabay sa organisasyon.